Mga ka-ASBP, magandang araw sa inyo. At gagawa ulit tayo ng panibagong video. At ang gagawin natin ngayon sa video na to ay mamimitas tayo ng bunga ng aking tanim na kamatis. May mga hinog na kasi. May mga hinog na at yung mga unang hinog na napitasan ko na rin to mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw. At naulam ko na rin. Ayan o, ito yung napitas ko ng mga nakarang araw. Marami yan, mga 1 kilo na siguro yung naulam ko dyan na yung nahinog na. May mga pahinog na naman kaya mamimitas ulit tayo. Ito naging pangit na tong kamatis ko dahil sa dinaanan ng nakaraang araw ng bagyo. Ano ba yung bagyo? Opong yata yun, yung bagyo na yun. Dinaanan ng bagyo kaya yan, bali-bali siya. Tapos yung dahon niya ano ba yun? Parang natuyo yung dahon niya. Pero kahit papano naman siya, nabuhay naman siya. Kahit papaano nabuhay naman sila, pero bali-bali nga lang. Kaya pag ganitong mga buwan mga ka-ABSP, mahirap magtanim ng mga gulay. Lalo na at ito ay kamatis. Madaling mabali. Ayan bunga niya madaling mabali pag ganitong mga panahon. Mahirap magpalusot ng mga gulay kasi ulanin, tapos bagyo. Maraming nangyayaring mga bagyo sa mga ganitong buwan, ganitong barbar sa Ilocano. Ayan bunga niya, may mga hinog na kaya pipitasin natin. Pero kahit kahit ganitong barbar, alam kong daanin ng bagyo at ulanin ng ganitong panahon, berber. Pero nagtanim pa rin ako kasi alam ko na walang masyadong mga tanim na kamatis sa mga gantong buwan, berber. Walang masyadong mga tanim na kamatis. Kaya sigurado niyan mahal ang kamatis sa tindahan pagka ganitong walang masyadong tanim. Kasi mahirap magpalusot nga mahirap magtanim, mahirap magpalusot ng tanim sa ganitong mga berber. Kahit binagyo, worth naman siya kasi may kamatis ako. Ngayon mahal ang kamatis ngayon, 100 mahigit sa yatang 1 kilo 100 mahigit ang 1 kilo. Pero pag mga summer, mga Marso, February, April, mga yan, maraming tanim na gulay niyan. Maraming tanim na kamatis yan sa mga buwan na yan. Kaya mura ang bilihin na kamatis dyan sa mga tindahan. Magpipitas na po tayo. Kunin natin yung lagayan.
Ito po yung lagayan natin, oh. Pitasin natin yung mga pahinog na. Ito. Op, yun ah. Ito. Tignan mo yung mga ano nila, oh. Natuyo yung ibang dahon niya. Saka hindi ko na nabubunutan ng ano. Ganyan, oh. Hindi ko na nabubunutan ng damo. Saka mas maganda pa sana tong ano, bunga niya, mas malaki sana kung na-sprayhan ko noon. Hindi ko naalagaan masyado, hindi ko na-sprayhan ng pang-uod at hindi ko naalagaan masyado. Hindi ko nalagyan ng abono. Kaya ganito medyo maliliit. At ano, pero kahit pa paano, ayos pa rin, di ba? Lalot ngayon mahal yung kamatis sa tindahan. Ito, oh. Di ba? Malaking tulong to sa akin kahit pa paano. Di ba mga ka-ABSP? Nasa Maynila, mamimiss tong mga gantong ano, tanim-tanim. Yung mga taga-probinsya na nasa Maynila ngayon, taga-probinsya na nasa abroad ngayon. Ayun, oh. Ito susunod na lang pitasin to. Hindi pa masyadong inom. Ito. Saka ito. Yung update ko pala, walang tubo. Yung sa mga binudbud ko na mga buto ng saluyot dito, walang tumubo eh. Oh, bakit kaya? Kahit dito, oh, doon, oh. Walang tumubo na saluyot. Ito pa. Ayan, oh. No, murang masyadong araw ngayon, oh. Makulimlim. Kanina nga umambon pa eh. Ayun pa, oh. Ayun yung solar ko, mga ka-ABSP. Nag-harvest tayo ng ano, energy. Nag-harvest ng energy at the same time nag-harvest ng kamatis. Saan pa ba? Iiwan na natin yung mga hindi pa ano, yung mga konti pa lang yung hinog niya. Iiwan muna natin. Saan pa ba yun? Eto. Ayan, susunod na naman magpipitas. Pinitas ko yun lang, yun talagang ano, hinog na. Ayan, oh. Aray ko, yung mga langgam. Ayan. Ayos na. Ito, tignan nyo, kasi hindi ko na-sprayan noon eh, itong epekto noon, kaya medyo marami kasi akong ginagawa nung nakarang ano eh, kaya hindi ko na-sprayan. Oh, sira siya. Tapos yung mga dahon niya eh, tinira ng mga ano, uod. Pwede pa yata to. Ayan. Ayan. Op, may dagdag na naman sa kamatis, mga ka-ABSP. Di ba? Oh. Tapos ano nga pala, nag-ano tayo ng tubig ngayon, eto nag-harvest. Tapos na tayong magpitas ng kamatis. Papakita ko sa inyo tong ano, yung paano ako maghihib ng tubig. Yung dumadaan ni Roplano. Papakita ko sa inyo kung paano ako naghihib ng tubig. Makulimlim ngayon,
makulimlim ngayon kaya ganyan, no? Konti lang yung lumalabas na ano, tubig. Tapon tayo sa loob. Ito yung labasan ng tubig, oh. Ayan. Tapos pupunta sa loob. Dun sa may grip, dun sa may tubo ng yung naibaon na tubo ng gripo sa loob. Ito. Ayan. No? Ayan yung tubo ng gripo, ito. Ayan, may supply siya ng anong energy, voltahe galing sa solar, kaso nga mahina lang. Kaso nga mahina lang. Mahina yung ano. Ito yung ano, makina na maliit. Ayan oh. Oh, yan mo. 9 volt lang 8 volt. Ayan, kasi makulimlim. 8 volt lang yung lumalabas na voltahe niya. Makulimlim, ayan. Umaandar siya ng konti. Ayan. Punta doon. Ayan. Hop. Ito. Diba? Kahit konti lang yung lumalabas, isang oras siguro mapupuno din niya to. Oh. Diba? Ay walang pagod sa pag-iigib ng tubig. Parang ano, hindi ka na magbobomba ng poso. Ayan. Hindi mo lang kapagod pag-igib ng tubig. Kapon na puno ko na ito. Ngayon, ano pala may niya. Kasi dati tinatabo-tabo ko to. Tinatabo-tabo ko. Dahil ano, kapag ka tinatabo-tabo ko, nalalagyan ng sabon, nalalagyan ng kanin. Kung inigib ko na to, yung kanin napupunta sa loob, nagiging ano, parang may dumi sa loob. Parang nasisira yung, nabubulok yung kanin sa loob. Kaya ang ginawa ko, para hindi malagyan ng sabon o kaya kanin, naglagay ako ng hose dito para masaktin niya yung ano, tubig sa ilalim. Tapos dinagyan ko ng bato. Ayan o, ito yung bato. Nilagyan ko ng bato para hindi siya umibabaw yung hose, para hindi lumutang yung hose. Nilagyan ko ng bato pa. Ayan, kaya. Tapos papunta dito. Ito. Para hindi ko na tinatabo-tabo. Ayan. Ayan o. Ayan o, kahit walang kuryente, may lumalabas sa tubig. Diba? Ayan o. Ayan, diba? Oh, para hindi mo natatabuhin. Para kapag ka ano, eto, tapos naglagay ako ng ano, may share ko lang para halimbawa ano sa inyo, diyan sa inyo, ganitong gagawin din niyo. Gagawin din ninyo. Ngayon pagka maghuhugas ako ng ano, kung ano plato at maglalaba, gaganyan ko lang, 'di ba? Ayan. Ayan, may lalabas yan kasi mas mataas yung ano. Sunod, mas itataas ko pa tong tank, itong pondohan ng tubig na to. Itong malaking galon na to. Malaking
galon. Malaking lagay ng tubig. Itataas ko pa to sa susunod para mas maganda yung labas ng tubig dito. Di ba? Ayan. Ngayon, pagka natapos na kung mag-igib, palabas ng tubig dito, ilalagay ko lang to. Oh. Gaganon ko, di ba? Hop. Ayan. Di ba? Para hindi na lumabas yung tubig. Tapos pagka maghuhugas ulit ako o kaya magluluto tayo ng kanin, aalisin mo lang to. Lalabas na naman yung tubig. Kasi may pondo na tubig yan. May pondo na sa loob ng hose yan na tubig. Na kapag inalis mo tong nakabara dito sa niya, sa dulo niya, lalabas yung tubig. Hihilain niya yung tubig dun sa kabilang dulo ng hose. Ang tawag doon ay siphoning o kaya siphoning. At kasi basta mas mataas yung pinagkukunan mo ng tubig at mas mababa yung pinagdrenanan mo, matik yan, lalabas yung tubig dyan. Kahit walang kuryente, wala kang ginagamit na matik yan, lalabas yung tubig. Diba? Sabi ko. Ayan napaka-konti. Malikot yung Ayan, takpan na natin. Ito, puno na Sige mga ka-ABSP, yun lang yung shinare ko sa inyo sa video na to. Salamat. Shout out pala kay Sir Judy Driver TV. Ito na yung request nyo, Kuya Judy Driver TV, na shout out. Okay. Salamat at hanggang sa susunod ulit na video. Bye.